WPL. Puli na nagliling sa inyo sa pamamagitan ng maganda at pilinting programa. Na Lunes hanggang Linggo, aalingin kayo ng aming pilang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. Magandang umaga po, bayan. Magandang umaga po, mga kabayan. Mga ating mga kasama sa lahat lakbay na tayo ay gumawa ng mga para-paraan upang maituwid natin ang political system at ang sistema sa ating bayan. Magandang umaga sa iyo, Miss J. Na kung wala ka, ay wala rin tayo lahat dito. Ganon din si Miss Ann, morning. At akin pong nais na batiin din natin yung ating panauhin ngayong araw na ito, si Ka Leon Peralta. Mainit na pagbati po sa kapwa ko Pilipino sa buong bansa, lalong-lalo na po doon sa kapwa ko residente ng Lungsod, Quezon. Ngayong umaga po ay uli kong umpisan itong ating programa sa isang palangin na aming credo rin sa Junior Chamber International, Philippine Junior Chamber of Commerce, na ganito po ang aming dasal at panalangin na we believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Yan po Jay's Creed na yan, ay yan po nakapalibot sa ating programang ito, yung Mud is in the Air, Movement Against Dynasty. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at sana ho ay ito rin ang magawa ninyo isang kredo ninyo. Kayo po'y nakikinig sa Mad is in Air. Ito po si Juvie at Miss J. Siyempre, nandiyan din ang ating partner si Miss Ann. Bumati ka muna, Miss Ann. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa Mad is in the Air. So, pakinggan niyo po kami at kung interesado po kayo makitalakayan sa amin, tumawag po kayo sa telephone number 631-2646 o 621-2647. Okay, maraming salamat po. At syempre, dahil nga po tayo yung hitik ngayon sa napakagaling na bisita sa ngalan ni Ka Leon Estrella Peralta. Gusto muna nating banggitin kay Mr. Mad. Mr. Mad, what's up? Miss J, noong nakaraang isang gabi ako'y naimbitahan sa isang pulong at anibersaryo ng PhilConsa. Ito po yung Philippine Constitution Association. Napakaganda pong samahan ito. Ito po yung mga ating mga citizen na nakakasiwa sa Philippine Constitution. Ang ating pong subject dito sa programang ito ay tukol din po sa Philippine Constitution. At nais ko pong ipamahagi sa inyo ang kanilang kredo, katulad po nung aming kredo na ibinasa sa inyo. Yung ating pong kredo na inasa sa inyo ay yan din po ay tukol sa ating Philippine Constitution. Ngayon po ang Philippine Constitution ay siya ang batas ng lahat po ng bansa, lahat po ng Pilipino na dapat sundin po ng lahat na sino man nasa sa pwesto o sino man ordinaryong mamamayan. Ang piko sa krito ay marapatin niyong basahin sa inyo. We believe that freedom and justice are inherent rights granted by Almighty God to all men and women. That these rights and the aspirations of our people are duly promulgated and embodied in our Constitution. That the government is instituted solely to carry out the people's will and to promote the common good. That it is our sacred duty to preserve and defend the Constitution, that with the aid of divine providence and our unselfish devotion to our duties, freedom and justice shall prevail in our country forever. Yan po mga kaibigan, ay kredo ng PhilConsa. Diyan nyo po malalaman na
tao po ang binibigyan ng konstitusyon ng karapatan para sa tao dahil galing sa tao at ang tao po ang binibigyan ng power at ng control sa ating bansang ito. Yan po ang konstitusyon. Okay mga kaibigan, Kalayon Estrella Peralta, kumusta na po kayo? Siya po isang political and human rights advocate. Kamusta na kayo, Kalayon? Mabuti naman. At nasa magandang pananaw at patao sa aking ginagawang laban na ito. Okay, Kalayon, ano ho bang mga organisasyon na sapi ka bilang isang political and human rights advocate? Unang-una po, ako po ang founding chairman ng Anti-Rapo Movement of the Philippines. Laban po kami korupsyon at pagbag sa mga karapatan ng ordinaryong Pilipino. Convenor din po ng Movement Against Dynasty. Ang chairman namin dito ay Mr. Ting Diego. Convenor din po ako ng Alyansa Contra Demolition. Ako rin ay City Chairman ng Blood Political Party. Ako rin po ay convenor at spokesperson ng October Movement na binulang namin last October. At ito pong bagong binuo namin, ito po yung liga liga. Ito po yung liga ng eksplosibong pagbabago sa lungsod Quezon. Ayun. Ako po ang lead convenor nito. Oh, medyo alam nyo, natouch ko dito sa mga papel ninyo dahil medyo mahirap to. Kalayon? Ano ba ang hangarin ng sinabi mong bagong tatag na liga na eksplosibong pagbabago sa lungsod Quezon? Bago po sabihin ang hangarin ng liga ito, ito po ay napisipan namin itag dahil sa tatlong ordinansa o 4 yatang ordinansa na ipinasa ng Konseho ng Lungsod Quezon. At mga di kanais-nais na pangyayari dito po sa ating lungsod o sa aming lungsod, sa Lungsod Quezon. Katulad po ng tinatawag nating political dynasty na namamayani na sa iba't ibang barangay, sa anim konseho ng na distrito nito, sa pisyon ng BC Arade o sa opisina ng BC Alcalde, at mga sa darating na panahon ay makukuha na ng political dynasty ang opisina ng Alcalde ng Lungsod Quezon. At yung mga isa pang di kanais-nais ay yung mga pork barrel-like o mga lump sum budget ng pamahalaan ng Lungsod Quezon. Ito po rin ang mga dahilan bakit po namin tinayo ang Liga ng Eksplosibong Pagbabago sa Lungsod Quezon. Samantala, Kalayon, gusto namin tanungin mo si Mr. Matt kasi meron tayong mga tawag earlier na dumating ka at nakita nila yung grupo nyo ay maaaring makatulong. Meron itong panawagan mula kay chairman ng task force, no? Sa Barangay Ahon, sa Lorenzo Ruiz and Polo City. Paano daw sila magkakaroon ng pagkakataon na mabigyan daw ng extension? Palagi ko alam din ni Kalayon ng pag-i-stay ng kanilang ang homeowners doon. Gustong umagaw daw ng ibang hindi naman daw tunay na maaring na lupa. Pag mga ganito ba, anong problema to, Kalayon, sa tingin nyo? Yung problema pagdating naman sa possessory right siguro ng taong naka-actual possession doon sa lupang kanilang tinitaan. Pansinin nyo hindi kayo mga politikong tao pero para kayo yung tinatakbo nila para dito tulong na to. Ang kaunti naming karunungan tungkol sa mga bagay-bagay na yan ay siguro yan yung mga angkin ng lupa, may lupa o pwesto na may pwesto sapagkat di man masyadong malinaw yung panawagan sa atin. Ang masasabi natin sa mga kanyang usapin ay lahat tayo ay may konstitusyon. Ito tayo binibigyan ng karapatan at yung human rights at saka yung mga ating dapat malaman na karapatan. Kaya po sa institusyon na ito, meron tayong mga tinatawag natin mga hustisya, meron tayong mga husgado, meron tayong mga abogado. Mga bagay po na tungkol sa mga bagay-bagay na yan sa ating mga kaalaman. Kung hindi naman yan demolition at kung ano pa man ho yan, kaya po dapat may isang guni ninyo sa mga nakakaalam sa batas. Kasi po yan ay siguro talaga dapat batas ang katapat niyan. Katulad doon ng demolition, lahat yan hindi naman pwedeng mangyari
kung walang pinag-uutos sa husgado. Kaya ang amin pong maipapayo nyo ay bigyan nyo muna ng paliwanag yung mga abogado, kumuha kayo ng abogado, at alam po na nila ang gagawin nila po sa mga problema yan. Kasi parang dito sa kwento, Kaleon and Mr. Mad, yung parang kwento dito, ay meron ng desisyon at humingi na sila ng extension ba? O may desisyon na yan, so wala na silang magagawa guro dyan pagdating dan. Wala na. Pagka may desisyon, depende yan kung final and executory, no? May mga remedyo po dyan eh. Yan po yung pa-file kayo ng petisyon o pwede nyong labanan ito desisyon na ito. Pa-file kayo ng anumang reklamo o dapat mga petisyon. Pero ang nakakaala po ng gagawa niyan ay yung mga abogado ninyo. Ayun. So, sana maintindihan ninyo, Chairman Ada Condat na Task Force Anti-Graft Corruption, sabi niya, ang barangay ahon daw sa San Lorenzo Ruiz, Antipolo City, ay kung pwede pa bang bigyan extension to stay ang homeowner doon. Dahil yung gustong umagaw daw sa lugar na yon ay hindi tunay na may-ari ng lupa. Yun yung masakit doon. At ang sabi pa, ay nabayaran. So, wala tayo alam dyan. Anyway, salamat po at nabigyan natin daan yung kanilang panawagan. Okay, Mr. Mad, may tanong tayo kay Kaleon, no? Kasi maraming nagtatanong-tanong. Alam mo naman itong kanyang advocacy para din sa iyo, ha? Movement Against Dynasty. Kaya naman, kay Mr. Kaleon naman, ay ano daw ba ang ordinansa na balak niyong isa lang sa People's Initiative? Yan. Alam mo, marami tayong, alam mo, nagwat ako kasi sa isang palabas sa telebisyon, pinag-uusapan yung ganong istorya, yung anti-dynasty, yung People's Initiative, siguro papaliwanag na ni Kaleon. Hindi ko lang alam kung kayong producer ng TV show na yun. Sige, sir. Bago pumunta doon sa mga ordinansang isasalang namin sa People's Initiative, ay banggitin ko muna kung bakit namin naitatag to. Ang liga po ay aming tinatag upang maisatuparan local People's Initiative, referendum, recall, na pinagkaloob na pangyarihan sa bayan ng ating sariling saligang batas. Upang ito'y ating gamitin o pamamaraan kung sa pananaw natin o namin, ang mga nilukot natin sa kapangyarihan sa pamamaraan ng lungsod Quezon ay hindi tunay na nagsiservisyo sa kapakanan at kagalingan ng lungsod at mga residente nito. Ang mga ordinansa po na nakalinya sa amin para isa lang sa People's Initiative ay ang bagong ordinansa na tukol po doon sa an ordinance imposing an annual garage fee on all domestic households. Yung ordinance number 2236, yung pong pag-increase ng estimated yata is 10% sa business tax. At saka yung pinaka medyo sensitibong ordinance ngayon, yung SP 2227, yung binibigyan ng, sisimplihan na lang, yung binibigyan ng kapangyarihan ng barangay chairman para mag-demolish o matanto kung sino man na dapat i-demolish sa kanyang lugar nang walang natawag na pagkuha ng court order galing sa mga korte na nakakasako dito sa lugar na ito. So yan na po yung mga ordinansa, sir? Oo, ito. Pero meron din kaming mga isasalang na propose ordinance katulad po nung Anti-Political Dynasty Ordinance at yung ordinance to exempt senior citizens who are residents and likewise registered owners of real estate property in Quezon City from paying annual real estate taxes. Ayun. Maganda yan. Okay, Mr. Mad? Dugtungan ko lang yung tanong mo, Miss J. Tungkol sa nakikita mo sa TV, saka sa radyo, sa dyaryo. At ang kaya kami nabuo dahil lang sa anti-political dynasty ay talagang yan ang isa sa pinakamalaking issue na lumutang bago pa noong May 13, 2013 elections. Kasabay niyo yung nauna pa yan sa issue ng pork barrel, PDAP, DAP, FOI. Yung anti-dynasty na yan ay siya nang naging battle cry ng mga politiko na laban talaga sa political dynasties. Kasi sa konstitusyon, talagang bawal ang political dynasties. Ang problema nga lang, ay ito mismo ay linabat ng ating mga senador, ng mga congressmen, at nabuo nga yung political dynasty. Kaya hanggang ngayon, at hanggang sa matapos itong ating programa, sa naway tumalpeto tayo sa ere,
ay pinapaliwanag natin sa tao na ang political dynasty talaga ay hindi karapat-dapat sa kalusugan nating lahat. Sapagkat dito mismo po sa PhilConsa, itong PhilConsa ay hindi ho natin pwedeng basta baliwalain na grupo. Ay sinasabi po din niya ni Justice Renato Puno na ang speaker namin noong gabing yon ay ang demokrasya ay sasapawan ng political dynasties. Kasi ang demokrasya, ang ibig sabihin, ang demokrasya ay kung ano man ang libreng pagkilos na tao ay binibigyan ng karapatan ng konstitusyon. Hindi po ito nabibigyan ng control o limit. Ngayon po, nagkaroon ng mga political dynasties, 80% ng buong bansa ay nasa control na ng political dynasty. Ang control po dito mga political dynasty tungkol sa ekonomiya, tungkol sa politika, tungkol sa hustisya, tungkol sa karapatan pantao. Kaya po, kami dito ay talagang isinusulong namin at ipinaliwanag namin sa tao na ito ay dapat nating labanan at itong dapat nating buwagin. Ito na lang ang natitirang issue upang tayo ay talagang magkaroon ng tunay na kapayapaan. Huwag na tayong bumoto ng mga miyembro na nasa political dynasty. Bumoto man tayo isa dawa pero hindi yung buong pamilya ay iboboto natin. Yun lang na ang hiling natin dito para ito sa kapakanan ng bayan. Yan ang kung bakit hanggang ngayon, yan ang pinag-uusapan kasi wala pa lunas hanggang ngayon ito. Pero Mr. Mad, ha? Kahapon kasi, hindi mo na itatanong. Kwento ko na rin. Alam mo, nakanood ako sa isang malaking channel, no? Sa ating bansa, Kaleon. Yung tungkol dito sa pinag-uusapan na istorya ng isang mayor at governor. Parang nafe-feel ko, parang sa inyo kasi pinapakita dito na yung governor talagang kaltuko siya sa pwesto. At hindi lang siya, pati yung mga kamag-anak niya, no? Ngayon, itong mayor na bago na nakaupo, siya naman yung gusto niyang ituwid yung tamang landas na yung dati kasing nakagawian ng mga Pilipino, pati empleyado Isipin mo, Sir Mad, yung mga empleyado pala doon sa istorya, parang totoong-totoo kasi parang nakikita ko kasi sa paligid, pasensya ka na, reaction lang naman to at hindi lang ako nagre-react, marami sa ating mga kababayan nagpapadala sa ating mensahe tungkol nga po sa inyo at sabi gano'n doon pala sa ibang mga government agency daw, alas pa lang, parang right go na sila. Although, ang trabaho hanggang alas 5, di ba? Pagkatapos isang empleyado ang naiinis at naiiyak, ang dami pa yung trabaho, yung mga samahan niya nag-uwi na. So, ito ay isang drama, no, na para bang ipinapakita yung totoong nangyayari yata ngayon. Sa akin naman yata dahil bagamat napansin ko at nakikita ko, sabi naman ng iba, parang ano ba itong palabas na to? Ito ba'y sinasalamin ang tunay na katotohanan ng nakikita sa ating bansa? Nagtatanong lang po, Mr. Mad. Yan ang buong katotohanan dyan, Miss J. Yan ang buong katotohanan. Nasa sistema yan Kasi yung mga matataas na pwesto sa piko, ay bago ka makuha sa trabaho kailangan dumaan ka muna Kailangan umamen ka. Kung gusto mo ng pwesto maging chief of police, kailangan pumunta ka sa gobernador, permiso ka sa mayor. Ganun din lahat yung mga empleyado. Mga empleyado niya, karamihan niya, kaya nakapwesto yan dyan dahil sa mga rekomendasyon ng mga mayor, ng mga gobernador, ng lahat na yan. Kaya yan ay talagang nangyayari. Meron nga story lang sa akin kanina na ito mga empleyado, sa ombudsman yata. Kung marapatin mo, doktora, maistorya ko na yung story sa ombudsman na mga empleyado ay siya pang aligaga na bitawan yung kanila mga responsibilidad para lang magpakunan litrato kay ano pala nun? Bong Navarro. Ganon katindi. At meron daw ngayong hearing sa February 14. At sinasabi ng empleyado ay malamang na silang pasok. Bakit? Ang tanong, dahil magkakaroon na ng hearing yung Bong Navarro at yung kung sino man yung mga laban niya sa politiko. Kaya yan, kita-kita mo, nangyayari yan. Kaya yan ang sinasabi nating sistema. Kaya ito bansa natin, wala nga mapupunta to hanggang hindi natin gawa ng paraan upang maputan lahat itong sistemang ito.
Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Okay, Miss Anne? May question si Miss Anne para kay Kayon. Nabanggit niyo yung tungkol sa anti-political dynasty ordinance, no? Through the People's Initiative. Halimbawa, magtagumpay ito. Sa palagay niyo ba may magagawa ang konseho sa lungsod ng Quezon? Nakasaad po sa batas ng Local Government Code na ito po ay na-enact itong tinatawag naming anti-political ordinance. After 6 months and within 3 years, pwede po nilang i-amendahan o i-repeal. Kaya sila po yung may magagawa. Pero narito na naman po yung tinatawag na power to vote ng mga taong bayan. Makikita nila kung sino itong mga nagsimuno naman mga konsihal sa kanilang madistrito. At sigurado ayaw nila na mawala sa nila ang political power through political dynasty. Kaya nasa taong bayan yan. Kaya sabi ko nga, dapat ang mga residente ng Lungsod Quezon ay gumising na sa katotohanan. At sa Lungsod Quezon, ang political dynasty po ay namamayani sa mga barangay namin. Minsan, pagkatapos ng asawa, yung anak naman, o yung asawang lalaki, o yung mga kapatid. Sa barangay pa lang ho yan. Sa konseho rin, makikita nyo sa iba-ibang distrito, pare-parehong apelido. Kaya po, ang sabi ko nga, kung hindi ho mapagtagumpaya sa national level, ang pagsabaras ng tinatawag nating anti-dynasty bill, susubukan po namin gawin to sa local government level. Ito po yung anti-dynasty ordinance. Yes, Mr. Mad. Madagdagan ko lang, Miss Anne, yung tinatawag palagi at binabanggit na People's Initiative. Kanya-kanyang interpretasyon. Pero ang namin po dyan ay merong National People's Initiative. Itong political dynasty, para mapalitan ito o masaya isa batas, ay kailangan kung gagamit ng People's Initiative na tinatawag, ay ito po ay kasaad sa Republic Act 6735 yata. Ito po yung paglilikom ng 10% of the total signature po ng registered voters out of these 90 million registered voters of the Philippines. Madali sabi po, ang requirement ng batas para matagumpay ang People's Initiative ay dapat lumikom kami ng higit kumulang 5.4 million signatures from registered voters. At hindi lang po yun, ang mas malupit po requirement ng batas ay 3% niya ang signature na yan ay dapat nanggaling sa bawat congressional district. Pagka meron pong isang congressional district na hindi mag-deliver ng 3% na required na batas, tapon ulit ang signature na nalikom, mas na ilang milyon po yun. Yun po ang kahirapan ng People's Initiative sa national. Ngayon kung nakuha man yung 10% na yun at saka yung 3% na congressional district, sa akin palagay personal medyo imposible na yon. Kaya kami sa MAD ay tuloy pa rin ang aming suporta sa mga grupo na talagang kumukuha pa rin ng People's Initiative through signatures. Pero kami, nag-concentrate na po kami doon sa indirect People's Initiative. Ito po yung nasa sa Kongreso po ngayon. Ito po yung mga petisyon ng mga congressmen natin, lalo na sa hanay ng makabayan na block sa Kongreso na pinamumunuan ni Congressman Castro na nagdeklara si Congressman Erice sa Presidente na kung maaari pakiusap, Mr. President, ay certifyin niyong urgent itong batas na ito na pumasa na sa Kongreso sa suffrage and electoral reforms noong January 19 para ngayon ay malutsan na at magkaroon na ng enabling law. Ito po yung kailangan ng People's Initiative at ng indirect initiative, yung enabling law. Pag naipasa po itong enabling law ng Congress, ay wala pong kailangan na maglikom
ng tinatawag nating signature. Sa signature campaign po, ang isang grupo ay ine-estimate na kaya nagagastos na mahigit ko lang 780 million pesos para po magtagumpay yung paglalikom nila ng signature na required by law. Ngayon po, yung People's Initiative, meron din po yan sa local government na nabanggit natin ni Calio. Ito po yung sa local government, iba po naman ang sistema rito. Dito, mas kaunting signature ng registered voters ang kailangan. Pero ang mas malupit ho dito, ito'y dadaan din sa konseho na siya magiging apektado mismo ng batas na ito. Kaya po ngayon, sa ating palaging panawagan sa taong bayan, at mismo nakikiusap tayo sa mga kongresista at sa mga senador, na kung maari po ay bigyan pansinan nila itong panukala batas na ito. Ito pong People's Initiative. Ito po yung enabling law na nasa sa Kongreso na ngayon. At kung maaari po ay dali na sa plenary session. At ito po ay pag-usapan na ng Kongreso at ng Senado. Para sa gayon po ay magkaroon na ng enabling law ang nasa nakasaad sa Constitution. Ito lang po ang iniitay. Ngayon yung mga kongresistang hindi boboto rito, ay makikita ng tao kung sino talaga ang mamimili na gusto magkaroon ng political dynasty. Katulad doon na nabanggit ni Calio. Malalaman mo dito kung sino ang kakampi ng taong bayan o kung sino ang kalaban ng taong bayan. Yan po ang maidadagdag natin dyan. Okay, Miss Anne, paalala. Tayo po ay live na napapanood sa Ustream, no? Ang Ustream account natin is www.ustream.tv/channel-Mad is in the air. So, yung mga kahit nasa ibang bansa ay pwede nyo rin po kami mapakinggan at makita. Nabulol-bulo na. Mad is in the air is 11 a.m. to 12 noon, Mondays, over DWBL 1242 kHz. Now, may mga social media din po kami, no? Our Facebook account is facebook.com/madisinthere. Twitter account, twitter.com/madradioph. Ang aming email ad is madradioph@gmail.com. Okay, Mr. Mad Caleon, malapit na ang Valentine's Day. Sabi nga ni Corina Rojas, dati Corina Sanchez ang alam ko eh. O Corina Rojas, sabi niya, always forgive but never forget. Learn from your mistakes but never regret. Ano kaya sabihin niya doon? Na-intrigue ba? Hindi. Kasi alam niyo, si Corina Sanchez is one of my idol din sa industriya ng media. At salamat po sa mensahe na totoo yan. Pero alam mo, Mr. Mad, no? Kasi yung inyong mga suot ay konektado sa Valentine's Day. Pero, di ba? Hindi. Kasi nakakabigay lang ng inspiration, lalo pag naka-red, di ba? Usually, it's coming from the heart. Yung pag-tandem nyo kasi, People's Initiative, Mad is in the Air, or Movement Against Dynasty. Ano ba yung ibang grupo makasama nyo? Maraming grupo. Meron mga kanya-kanya, mga adikay niyan, mga kanya-kanya. Pero isa lang yung tinutubok? Isa lang? Hindi man. Lahat kasi ito ay concerns about the country, no? Kung ano talagang kailangan bayan. Ito mga grupo to ay nabuo ng mga sama-sama upang ipagtanggol mga karapatan ng mga human rights, mga demolition, yung mga kung ano-anong bagay ay lahat yan ay talagang tinatapatan ng grupong ito. Kasi kami ang nagbibigay ng karunungan o ng eksplanasyon katulad ng Movement Against Dynasty. Kami lang ang pwedeng magpaliwanag sa taong bayan kung ano itong political dynasty. Kaya lahat ng mga grupong yan ay sinasalihan din po namin. Katulad ng araw po ay yung Abolish Pork, Scab Pork, yung FOI, yung mga ganong mga grupo, kasama ho rin kami yan. Yung Trapo, yung EPAL, yung EPIRMA, iba-iba ho mga gusto niya. Yung iba gusto ng charter change. Pero kami, bawat ikabubuti ng bayan. Sasama-sama lang niyo. Ayun. Okay, Mr. Mad, kayon, meron ho tayong tawag sa telepono sa line 1. Gandang umaga ho. Hello, line 1. Good morning.
Hello, good morning. Magandang umaga sa inyong tatlo. Mr. Matt, magandang umaga po. Po. Sige po, ano pong pangalan nila at taga saan po kayo? Pag Malabon po ako po kung tawagin ay si Junang Malabon. Okay po, anong balita? Ang alamin ko lang kasi nga, ayon sa aking pagkakaalam, yung people initiative na sinasabi ninyo, matagal nang ginamit yan, hindi po ba, Mr. Matt? Ginamit po ito nung panahon ni President Ramos. Apo, tapa po. Ito pong kay President Ramos naman, kaya ginamit yan, ay gusto nila yung charter change, yung pagtampo ng konstitusyon. Yung pong alam ko. Yun nga po, totoo po yun. Kasi nga po, kailan lang, dito ng ating panahon, binalak naman na gamitin yung people initiative. Hindi po ba? Ayon sa aking pagkakaalam, Mr. Mad, yung people initiative, wala iwan doon sa mga pro-charge, gano'n eh. Opo. Ito ang ginagamit dahil ito ang panukalang batas, no? Para gusto niyo palta ng konstitusyon, ito po ang remedyo na dapat gamitin taong bayan. Ito po yung People's Initiative. Yung pong panahon ni President Ramos, kaya hindi nagtagumpay. Nakaikom po sila na higit 10 milyong na lagda. Kaya hindi ito nagtagumpay sapagkat ang pagkakaalam ko, 2 po congressional district ang hindi nag-deliver ng 53% requirement na signatures. Yan po ay binasurahat. Yan ang pagkakaalam dyan. Hindi nga po sila nagkasundo sa People Initiative. Yan po walang iniwan doon sa binasura na po yan hindi po ba? Opo. Kaya lamang po nabuhay yan. Gawa ng ito naman sa atin na tukol dito sa ewan ko ba kung anong constitution yung sinasabi nila. Kasabay po yan ang sinasabi yung alay lakad ba na sinasabi, yung pinakatutulugin pa yung mga kampana ng simbahan. Opo, alam nyo, Mang Jun, no? Ito lang ang remedyo People Initiative. Kaya ito ako, Mr. Matt, gagamitin naman ang People Initiative na makakatawal 1 milyon laga, di po ba? Sino po ang mag-verify, di ba, Comelec? Kung ang Comelec nasa ating gobyerno. Magkakaroon ba ng katuparan na yun magtatagumpay? Hindi rin po. Napag-aralan nyo, Kajun, kung ang alam nyo. Opo, ang sistema pong ito para sa akin personal ay parang imposible. Imposible po. Kaya anong hindi sila nagkasundo mga ulo? Opo, imposible. Para magkakuha lang kayo ng lagda na ang requirement po ngayon para mapaltan natin itong movement against dynasty para lang ho tayo magkaroon ng panukalang batas dito, yung enabling law. Kailangan po natin gamitin ito People's Initiative na ito na imposible na. Kaya kami po ay medyo kami may kooperasyon pa rin doon sa mga tao, mga grupo na naglilikom ng lagang yan. Kami po ay medyo lumihis na at ang aming pang binibigyan na suporta ngayon ay yung naipsa na po mismo sa Kongreso. Meron na po tayo sa Kongreso ang enabling law na pasado na. Sa loob po ng 27 years na ipasa na Kongreso. Kaya lang, ang problema ito ay dapat ito ay iakyat sa plenary session. At sabi nga po ni Congressman Erice na isa sa petitioner ay kung maaari ideklara ng Presidente Noynoy ito as certified urgent. Para po bigyan ng... Kaya po ako, nananawagan sa inyo dyan sa mga tiga Malabon at kung sino man ang mga abutin ninyo, bigyan po natin ng suporta itong panawagan ito sapagkat pagka po napag-usapan na ito sa plenary session, baka ho tayo ay magkaroon na ng enabling law at mabuwag na ang political dynasty sa pamamaraan ho ng ganitong sistema. Hindi na po yung paglilikom ng 5.4 million signatures. Wala na siyang, kahit na wala na 1 milyon, pwede na. Opo, basta mapasalangon ng Kongreso. Ang problema sa Kongreso, ang magtatalakay niyan ay mga 300 na mga congressmen na maapektuhan yung kanilang mga kapatid na mga sino-sino mga kamag-anak nila. Yun po makaka-apekto. Pero pag nandyan po ang taong bayan na sumusuporta, palagay ko sinasang-ayon na rin ang Kongreso kung meron man silang konsyensya na ito ay dapat isabatas na sapagkat sa konstitusyon na po ito. Kaya yun ang aming panawagan. Tulong ninyo, mabuti nagre-react kayo dito at para sa kayo mapakiusapan namin. Kaya ho kami nagkaroon ng programa ito para mapalawak namin itong mga ganitong mga kuro-kuro. Para pagdating ng 2016 elections at ibasura ng Kongreso itong ang enabling law na kasalang na ngayon sa kanila,
taong bayan po ang gagawa ng paraan. Tayo na boboto, isa lang kada angkan para sa bayan. Opo. Yan po naman natatandaan ng sambayan ng Pilipino. Yan, gawa sa nangyayari sa ating kababayan ng ating gobyerno. Opo. Ngayon po, yan po ay darating ang national election naman itong 2016. Tanda-tanda na po ng mga sambayan ng Pilipino sa sakit loob ng dinaharas natin. Opo. Alam na natin gagawin natin na Mang Jun. Isang boto lang. Ang aking po sandata rito, ballpen lang. At mabubog natin lahat yung hindi natin nagugusto sa palakad ng gobyerno. Ang sistema po, babaguhin natin. Kaya lang po, Mr. Mad, sana huwag nang gamitin yung hocus-pocus. Magkakasama ho tayo doon. Lahat tayo ay talagang magmamasid. Magmamasid tayo lahat ho dyan. Kaya kung si Presidente Era, katulad ng pagreklamo ni Senador Mira Defensor, hindi umaupo ang ating Presidente ngayon eh. Kaya lamang po hindi mareklamo ang si Presidente Era eh. Pero kung si Presidente Era, katulad ng pagreklamo ni Miriam Defensor, baka hanggang yun hindi pa nakakaupo. Okay. Okay, Mr. Jun, maraming salamat po. Thank you very much. Okay, Miss Mad, anyway, yan ang reaction isa nating mga taga-subaybay, no? Actually, marami silang taga-subaybay. Ang problema, ito nga, mga papaabot ang pagbati na ating kapatid mula sa New Jersey. Mr. Mad, mabuhay na kayo sa inyong advokasya. Maraming salamat daw po. At mula dito sa ating friend from London. Wow. Maraming salamat daw po. Ipagpatuloy daw yan. Kasi parang bumabata daw kayo habang ginagawa niya. Salamat to sa inyo lahat na nakikinig. Isa lang ang pakiusa namin. Diba? Pagtulong-tulungan lang ho natin ito. Ikat natin at dating po ng panahon. Ay pagtulong-tulungan natin. Kasi para hindi ho pa sa akin to kung kanino man. Para sa ating lahat. Para sa bansa. Para sa kinabukasan. Salamat to. Ayun. Wala rin si Non Reyes, maraming salamat daw po at sana daw po huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung pagbabago yan ay para sa lahat, di ba? Ayun. Okay, may tanong pa si Ann para kay Leon. May TRO na issue ang Supreme Court tungkol sa filed petition ni Ginoong Jose Ferrer Jr. Isang residente ng Luzon, Quezon, ang dawang ordinansa na sasabi niya ay ang mga ito ay labag sa saligang batas. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ang dalawang ordinansa po na kanyang sinasabi diyan ay yung tungkol sa pagdagdag ng buwis sa pagkolekta ng basura at saka doon sa social housing tax. Maring tama po yung sinasabi ni Jose Ferrer na ito yung double taxation kasi sinasabi sa ating saligang batas at sa local government code, pwede namang humingi o umuha o mangolekta ng taxes ang local government at ito'y gamit nila. Pero hindi pwedeng kumulekta ng sobra dahil ang sobrang paniningil ng taxes sa tambayan ay paniniwala namin ay paninigil na, hindi na paningil. Kaya tama po yung ginagawa ni Ginoong Jose Ferrer Jr. ngayon at kami sumusuport po ang Liga ng Eksplosibong Pagbabago po ay sumusuporta sa inyo. At sa tingin po, si Ginoong Jose Ferrer ay yan ay isang mga aktibong residente ng Luzon, Quezon. May kasunod pa to. May balak po ba kayong pag-file din ng petition sa Supreme Court Mr. Jose Ferrer? Tulad po ang Liga po ay wala balak. Pero yung Alyansa kontra Demolition na kukumenot po ako ay balak. Para petition po na labag sa saligang batas ang ordinance number SP2247. Nakakapas lang po sa konseyo at nilagtaan na po ng ating mayor. Wow, napakagandang reaction yan. Ayan, mukhang may emergency. Okay, Miss Ann. At muli po, ang paalala natin mula sa ipilan, saan tayo mapapanood at mapakinggan? At yung ating website, please. Papanood tayo sa Ustream, no? www.ustream.tv/channel/Mad is in the air. Kasi bagong-bago, kaya na nagbubulol-bulol yung aking
Ganyan talaga kapag excited. Ang ating mga social medias, no? Facebook account, facebook.com/MadIsInTheAir. Twitter, twitter.com/MadRadioPH. Ang aming pong email is madradioph@gmail.com. Now, every 11 to 12 noon, every Monday, DWBL, 1242 kHz. Mad is in the air. Ano po mga kaibigan, ito ay Mad is in the air tuwing Lunes. Ayan, tandaan po natin tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. 1242 kHz. Okay, Mr. Mad, ating host and producer. Thank you, Miss J. Kung manapatin niyo po, sana ako'y gustong magbasa o basahin sa inyo yung joint statement of DAP, Anti-Pork Barrel System Petitioners and Advocates Against Pork Barrel and Corruption. Ito po, mga grupo-grupo to ay nag-meeting nung kailan at gumawa po ng statement na babasahin ko po sa inyo. Government must uphold justice. Government must not protect the guilty, but uphold justice. Justice requires retribution and restoration. God requires justice. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Galatians 6:7. DAP, pork barrel, lump sums, abolition of GOCCs, and the Watergate scandal. Kinukumpara po natin ito doon sa Watergate scandal na nasipa yung presidente nila noong mga panahon na yon. The government attempts to make our DAP petitions moot or attempts to make crimes impossible to punish. Yung pong DAP, ay nagkaroon na po ng oral argument sa Supreme Court. Yan po ang kaming mga petitioners, kasama po tayo doon, ay dadadasal na ang hatol ng Supreme Court sa DAP na aming pinile na sa aming petition ay mariklara nilang unconstitutional. Hanggang ngayon po ay tayo ay nag-iintay sa desisyon ng Supreme Court at kung maaarapatin niyo po ay ipagdasal po natin ito sapagkat ito po ang isang salot at ito po ang isang bagay at ito po ang pinagkukunan nila ng pera ng taong bayan upang kung saan-saan lang nila ipamahagi. Bilyon po ang halaga nito taon-taon. Ngayon po, nasa sa Supreme Court na po yan. The government attempts to make our DAP petition moot, our attempts to make crimes impossible to punish. DAP being cancelled is an admission of guilt and illegal acts, not moot. Disregarding constitutional requirements and Supreme Court decisions by continuing to justify lump sums in the budget renders useless the limits of powers of the three branches of government. Our Constitution laid down to protect God-given liberty, property, society, families, and individuals from an abusive civil government, politicians, and waste of people's tax money and property through borrowed powers from the people in government offices, secured by all our constitutions and fought for by our young heroes. Sudden moves to close GOCCs without attempts to preserve documents, circulars, memos, and letters relevant to the pork barrel scam reminds us of the Watergate scandal in America, where the president attempted to cover up evidences to avoid criminal liability and public accountability. Okay, Mr. Mad, singkang natin to na sabi ni Maicon, ayan, marami tayong mga feedback, no? Feedback ng mga, mga tunay Pilipino yata to. Ayan. Kasi, ang hangad lang naman po ng ating mga kasama rito, ang Disney Air, ay maipaalala sa ating mga kabayan na ang tamang pagboto, isa lang kalaangkan. Okay, mula yan kay Maicon, pabor daw siya sa tinatalakay daw po ninyo. Congratulations. Maraming salamat, Maicon. Sana tulungan mo kami palawakin itong ating advokasya na ito. So, ituloy ko lang po. No? Yung sudden moves nila to close the GOCCs, ito yung mga government-owned corporations na pinagbigyan nila ng napakalaking bilyong-bilyong halaga na pera galing sa DAP. Basta sinabi lang ni Presidente Pinoy na ito ay abolish na. Hindi lang ganun simple ang gusto ng taong bayan.
kung i-abolish nyo to ay dapat ang mga taong humawak ng perang ito ay maging accountable sa perang iwinaldas dito sa mga GOCCs na ito. So ngayon at talaga na support to the abolition of the GOCCs. We support the President for the abolition of the GOCCs. Sapagkat ang mga GOCCs ay katasan lang ng mga empleyado yan, mga direktor nila, yung mga GOCCs na pinagbibigyan nila napalaking pondo ng pera, ngunit pawaldas lang. Pero yung dapat nilang bigyan ng pera, katulad ng mga retirement, mga ospital, halos 1 milyang linya ng mga pasyente, ay kulang sa pera. Hindi nila binibigyan ng pera. Ngunit itong mga GOCCs na ito, kung bigyan nila ng pera, ito ay bilyon-bilyon, hindi malaman ngayon kung saan napunta. Kaya po tayo ay isang-ayon tayo na buwagin lahat na itong GOCCs na ito. These agencies are duplications of services available in the private sectors and obstruction to trade and progress. More so, these agencies has been in the forefront of corruption through the pork barrel scam and had been losing endeavors of government. A big waste of people's tax money. And finally, we believe the government has no business being in business. We believe trade, money, and resources belongs to the people and not government. Miss J, may tanong kaya kay Caleb. Yes, Mr. Mad, gusto lang natin tanongin si Caleb kasi marami pa tayong mga tinatanggap na mga mensahe ito mula sa iba't ibang social network. Bahala na lang si Caleb kung anong unahin niya sagutin. Pero ibigay na natin lahat. Kung sakasakaling magtagumpay itong inyong anti-political dynasty ordinance at maging ordinansa nga ang mga panukala ninyo sa pamamagitan ng People Initiative, may magagawa ba ang Konseho ng Lungsod Quezon, At para mai-appeal ito na natanong to ni Ms. Ann kanina, o amendahan. So nasagot nyo na. May TRO na na-issue ang Supreme Court tungkol sa filed petition ni Ginoong Jose Ferrer. Nasagot nyo na rin to. So sa ibang ordinansa, ano daw ang balak na mag-file din ng petition sa Supreme Court? Tapos na ba to? Okay. So, ayun meron kayong panghuli pananalita hinggil dito sa panawagan sa ating mga kababayan dahil una-una alam niyo naman, napaka-importante na inyong ginagawa, Leon Estrella Peralta, at sana daw po magpatuloy ang inyong advokasya. Ito naman ay para sa lahat at kayo ay hindi kayo mga grupong balente. Ito ay peaceful, peaceful act para sa lahat ng ating mga babayan. Okay. Ang Liga po ng Ekspresibong Pagbabago ay may advocacy statement po ito. Ito po yung batas ng pagbabago hango sa pinkaloob sa tao. Ito po ay hinugot namin sa binigay na karapatan at kapangyarihan ng ating saligang batas sa tao po. Ito po yung tawag dito ay People's Initiative. Dalawa po kasi ang People's Initiative. Ito po yung on national level at doon sa local level. Ang sinasabi ko po, anti-political dynasty ordinance yung People's Initiative po sa local level na nangangailangan lang ng 1,000 lakda ng mga registered voters para maisalang po ito sa tinatawag nating referendum. Ayun. Ilang maliwanag na palala. Okay, Mr. Mad? Madagdagan ko yun dun sa national referendum na tinatawag. Pag nakalikom kayo ng 5.4 million signatures, yun po iakit nyo sa COMELEC. At COMELEC ko sa-certifyin. Nakita nyo kung gaano ka-imposible ito Sa-certifyin kung genuine lahat ng pirma doon sa pumirma sa referendum. Makatapos, para nyo makita ang isang malaking kwarto, punong-puno ng papel na linadaan ng tao. Tapos ito ay idadali sa referendum. Ganyan po kahirap ang sitwasyon na yan. Pero meron pa rin ng pag-asa ang taong bayan. Ito po yung tayo aasa lang. Di ba ang Pilipino pagka nasa una ang una sasabihin bahala na ang Diyos. Baka ikaw nabugbog kung ano man ang kawalang yan na nangyari bahala na ang Diyos Di ba? Hindi ho tama yun Medyo parang defeat yun, parang tinatanggap mo yung sakuna sa iyo. Hindi po. Kami po ni Calio dito, kaya ho kami nandito. Wag ko natin tanggapin yun. Pagka nakita natin talaga saliwan na lahat yung mga nangyayari sa paligid natin. Kami po dalawa, wala naman kami mapupula dito. Hindi naman kami kakandidato, hindi naman kami binabayaran dito. Ito lang talagang kusang loob. Siguro
ito na lang ang huli namin gagawing mabuti para sa aming bayan. Kaya kami nanawagan sa tao bayan na huwag kayong bibitiw. At kung ano man po yung inaala nyo, kung akala nyo yung tama ho yung ginagawa namin, ang amin lang ang dasal, ay suportahan nyo ho kami. At kami ay nandito upang ilagay sa tama yung inaakala namin hong hindi tama. Kaya po, yan ang aming panukala at aming pakiusap. Kayon, baka meron kang gustong parawagan. Ang Liga po ay nanawagan sa lahat ng kapwa naming nanirahan sa akin. Nagamitin natin po ang boses pa politika natin hindi lamang sa panahon ng eleksyon, bag sa panahon ng walang eleksyon. Upang tayo po ay magkasama, magkatulong-tulong at magkabuklod-buklod upang matiyak na ang mga nilukot natin sa kapangyarihan ay tunay na nagsiservisyo para sa kapakanan at kagalingan ng ating lungsod at sa mga naninirahan nito. Mahirap man o mayaman. Kaya ang sinasabi po namin lagi, gising, Lungsod Quezon, gising. Hindi lang Quezon ang nagising nyo eh. Pati nga yung taga-Guna, tumawag na nga eh. Nag-test na nga eh. Ibig sabihin, buong Pilipinas. Wala kaibigan, wala naman sigurong masama na mahumiling sila ng ganun pagkakataon. Hindi naman po nila titira kung sino man yung dito, kandidato. Ang point lang po dito, sa bawat pamilya, hanggat maaari, ang iboto natin iisa lang. Ayan. Alam mo, napansin ko nga rin, para pamilya, di ba? Pag si tatay leader, si nanay leader, si anak leader, talagang ang mangyari, 4 yung pinapasweldo natin, di ba? 4 yung pinapasweldo natin. At the same time, yung 4 na yon, iisa lang naman yung utak doon. Lugi tayo doon. Lugi talaga. Ayun. Kasi yung pera na bahay na dapat sana, 4 na pamilya ang kikinabang. Ang nangyari, sa 4 na sweldo, isang pamilya lang. Well, mga kaibigan, sa inyo ho ang pagpapasya. Ito naman po ay hangad lang po ng Medicine Air ay magkaisa po ang mga Pilipino at lahat ng utak natin ay pagganahin natin para sa pagbabago ng ating bansang mahal. Okay, Mr. Ma, magpapaalam na po tayo. Mahal namin, Miss J, Miss Ann, Mike, at marami ho salamat sa ulitin. Huwag niyo kalimutan, kada Lunes, alas 11 ho hanggang alas 12 ng tanghali. Kami ay nandito at tungkulin po namin magbigay paliwanag sa inyo para po sa kapakanan nating lahat at para ho mabuhay ang ating bansa. Salamat po. Okay mga kaibigan, sa ngalan po ni Miss Ann, ito po si Miss J. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBS. Puro na naglingkod sa inyo sa mamagitan ng maganda at pinipiling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aamin kayo ng aming dalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng